Godric Villateras point of view. Nakatulala at hinayaan kong gamutin ng mga nurse ang sugat ko sa utos na rin ni Dieter. I feel numb. Hindi ko maramdaman ang pagtatahi sa mga sugat ko dahil hanggang ngayon ay nakasalang pa rin si Beth sa operating room. Dapat ako naroon. Ako dapat ang nakahiga roon at hindi siya. She fell, Godric. It wasn't your fault. Pabuntong hiningang sabi niya bago tinapik ang balikat ko. Don't worry too much. She lost too much blood but you acted fast and they were able to stabilize her before it's too late. You saved her life, man. Don't be too hard on yourself. Marahan akong umiling. Kahit anong sabihin mo, kasalanan ko yun. Kung hindi ko siya... Mariin akong napapikit at napalunok. Ate. Miss, nasa emergency room po tayo. Wala akong pakialam. Nasaan ang ate ko? Ate! Ano ho bang pangalan ng kapatid nyo? Elizabeth. Elizabeth Cruz. Nakatanggap ako ng tawag na may nangyari raw sa kanya. Garalgan na boses ang narinig ko. At nang hawiin ko ang kurtina ay nakita ko nga si Sky na may dalang malaking bag. Ang nag-iisang kapatid ni Beth. Kasalukuyan po siyang inooperahan dahil sa tama sa ulo. Napatutop sa bibig si Sky at namutla. Nakaramdam naman ako ng kirot sa dibdib ko dahil sa nakita. I cannot even imagine what she's feeling and thinking. Pero isa lang ang sigurado. Ito ay ang takot na mawala ang nag-iisang pamilya at kakampi mo sa mundo. Sky, marahang tawag ko sa kanya sa mahinang boses. Ngunit narinig niya ito. Ang gulat na naramdaman niya at agad na napalitan ng galit na makita ko. At agad akong sinugod at hinigit sa damit na ipinasuot sa akin. Ikaw ba? Ikaw ba ang may kagagawa na nangyari sa kanya, ha? Galit niyang bintang at pipigilan sana siya ni Dieter. Pero tinas ko ang kamay ko para isenyas na ayos lang. Gayunpaman ay nagsalita pa rin ang kaibigan ko. It was an accident, miss. I'm sorry, Sky. Tama ka. Kasala. Bago ko pa matapos ang sasabihin ko ay dumapo na ang kamay niya sa pisngi ko. Napakagago mo, Godric. Nung una ay hindi ako sigurado kung ano ang dahilan kung bakit bigla niyang gustong lumayo. Pero ngayon ikaw pala. Ikaw na naman pala. Akala ko okay na siya. Akala ko masaya na siya ulit. Bakit? Bakit? Ngayon ay humagulgol na niyang sigaw sa akin habang inaalog ako. Bakit bumalik ka pa sa buhay niya kung pasakit lang din ang ibibigay mo, ha? Hindi pa ba sapat na nasaktan mo na siya noon? Nagiinit ang sulok ng mga matang hinawakan ko ang mga kamay niyang nakahawak sa akin. I'm sorry, Sky. I messed up. I'm sorry. Doc, the operation is done and Dr. Mendres is looking for the family. Sa narinig ay kumabog ang dibdib ko at si Sky naman ay napabitiw sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip bago sinuot ang tsinelas at tinungo ang operating room kung saan naghihintay ang doktor at nurse. How did it go? Is she okay? Agad kong tanong na makalapit at ilang sandali pa ay tumabi sa akin si Sky. Kapatid po ako ni Elizabeth, Doc. Kumusta yung kapatid ko? Pabalik-balik siyang tumingin sa amin. She's stable for now, pero ang ulo po ng pasyente ay bahagyang nabugbog sa pagtama nito sa sahig. It was a good thing that you arrived just in time bago siya mawala ng dugo, dahil baka nahuli na ang lahat. Still, her head received a trauma and I regret to inform you that the patient is in a coma. Narinig kong napasinghap si Sky bago napaiyak at napaluhod na lang. Hindi, ate ko. Dahil marahil natunugan ni Dieter ang gagawin ko ay pinigilan niya ako. Walang magagawa ang pagbubukas mo sa sugat mo, Rick. Kaya nagkasya na lamang ako sa pagyuko, pagsabunot sa sarili ko at paulit-ulit na sinisisi ang sarili. The patient will be transferred to her room later. I'm sorry. Isinandal ko ang noo ko sa pader at paulit-ulit na inuntog ang sarili. She's in a coma. She's in a coma because of you. Dapat ikaw na lang ang nakoma, Godric. Dapat ikaw na lang. Sambit ko sa aking sarili.
I'm sorry, Rick, but you heard the doctor. You saved her somehow. Don't lose hope, okay? Elizabeth fought for her life and let's pray that she will continue to do so. Pilit na pagpapagaan sa loob ko ni Dieter at bago nagpaalam at may pasyente pa. Namayani sa paligid ng malakas na pag-iyak ni Sky habang ako naman ay paulit-ulit na kinakastigo ang sarili. Lumayo ka sa kanya. Wala kang karapatan na lapitan siya o makita man lang, alis! Ang nanggagalaiting taboy sa akin ni Sky nang bahagya siyang mahimasmasan. Ikaw ang may kasalanan nito. Ipagdasal mo na maging okay si ate dahil ako mismo ang papatay sa'yo. Walang halong birong pagbabanta niya habang tinutulak ako palayo. Matigas naman akong umiling. Hindi ako aalis hanggat hindi siya nagigising, Sky. Ayaw kitang makita at siguradong ganun din si ate, kaya lumayas ka na bago ako tumawag ng pulis. Sky, please. Pagsusumamo ko sa kanya. Ngunit nanatili siyang bingi sa pakiusap ko at nilapitan na kami ng mga nurse para patigilin dahil nakakabulahaw na raw kami. Kaya naman wala akong nagawa kung hindi pagbigyan siya, ngunit bago yun ay inasikaso ko ang bill niya at sinigurado na mababantayan siya at mabibigyan ng magandang serbisyo. Malungkot akong tumingala sa ospital kung saan siya naroon at nag-usal ng dasal na sana ay maging maayos at maging okay na siya. Pumayag man sa gusto ni Sky ay hindi ako sumuko. Kinabukasan ay muli akong bumalik at sumubok. Ngunit muli ay pinagtabuyan niya ako kaya hindi ko man lang nakita si Beth. Still, that didn't stop me from staying outside while looking up at her room. Minsan kapag sasaglit si Sky ay pupuslit ako at titingnan siya bago umalis muli bago mahuli. Sa kasamang palad ay nadagdagan na nagbabawal sa akin nang dumating ang dalawang bakla niyang kaibigan. Muli ay nasuntok na naman ako ni Justin. Ngunit sa pagkakataong ito ay tinanggap ko lamang iyon. Nang dumating naman ang surot sa buhay ko na si Lucas, ay nagsukatan kami ng tingin at nailing na lang siya bago pumasok sa loob. Bawat araw na dumaraan ay parang isang taon na para sa akin. Hindi na ako nakakakain ng maayos. Hindi na nakakapasok sa trabaho at natatambakan na ako ng mga gawain. Malalim at nangingitim na ang mga mata dahil sa kulang na pagtulog at labis na pag-iisip. Hanggang sa matapos ang isang linggo ay nakapagdesisyon na ako. Isang pagpapasya na para sa aming dalawa. Isang pagpapasya na magpoprotekta sa kanya. Kaya naman naglakas loob akong muli na pumunta sa kwarto niya kung saan naroon si Sky. Nang makita niya ako ay agad na nalukot ang mukha niya. Ang tigas talaga ng mukha mo, ano? Hindi ko na siya pinatapos pang magsalita. For the last time, Sky, let me just see her and say goodbye. Hindi ko na kayo guguluhin at hindi ko na siya gagambalain pa. Sandali niya akong tiningnan at bago napabuntong hininga at naunang pumasok. Kaagad naman akong sumunod at tumayo sa tabi ng kama niya. May lungkot sa mga mata ko siyang tiningnan mula ulo hanggang paa. Ganon pa rin ang itsura niya. Ngunit ngayon ay napansin kong bahagya na siyang nagkakakulay. Matapos ang ilang sandali nagsalita si Sky. Tapatin mo nga ako. Ano ba nangyari, Godric? Bakit nangyari yung ganito? Bakit nangyari to gayong hinihintay ko lang si ate nung araw na yon? May plano kayong umalis? Tanong ko rin sa mahinang boses at hindi inalis ang tingin kay Beth na animoy. Payapa lamang na natutulog. Wala ka na roon. Sagutin mo ang tanong ko. Anong ginawa mo? May pag-aakusa sa tinig niyang tanong at napabuntong hininga na lang ako. May kukunin lang daw siya, but then something happened between us and when I woke up find her leaving, I just panic and tried to stop her. Sa pagmamadali niya makaalis ay napatid siya sa may hagdan hanggang sa nahulog na nga siya. Paano ako makakasiguro na hindi mo siya tinulak? Napatiimbaga ako sa tanong niya at napayuko mang kamao. Oo, galit ako, inaamin ko. Pero hindi ko sasaktan ng kapatid mo, Sky. Mahal na mahal ko siya para saktan ko. At kung gusto mo ng ebidensya ay maraming CCTV sa bahay.
Kung gusto mo, ako mismo kumuha para ibigay ito sa'yo. May bahid ng inis sa sagot ko. Bahagyang nasaktan na naisip niyang sasaktan ko ang kapatid niya. Mabuti na yung malinaw, pero hindi mo maiaalis na kung hindi mo siya pinigilan ay hindi siya magmamadali at hindi mahuhulog. Alam ko at nakahanda naman akong pagbayaran to. Inangat ko ang kanang kamay ko pahaplo sa kanyang pisngi. Ngunit kagad ko rin itong binawi dahil wala akong karapatang hawakan siya. Narinig kong napabuntong hininga si Sky. Bibigyan kita ng oras para masabi ang mga gusto mo, pero pagbalik ko ay umalis ka na. Salamat, malaking bagay na yon. May tipid ng ngiting pasasalamat ko sa kanya at sinundan siya ng tingin hanggang makalabas. Naupo ako sa upuan at nangingiming inabot ang kamay niya na walang nakakabit. Maybe this is for the best, darling. Bulong ko habang hinihimas ng hilalaki ng kamay niya. I have to do this for you. Humugot ako ng malalim na hininga bago ipinatong ang noo sa magkahawak naming kamay. At isang bagay nangyari na hindi ko inaasahan. Unti-unting gumalaw ang hiniliit niya at inakala kong imahinasyon ko lamang ito. Ngunit sunod-sunod na gumalaw ang mga daliri niya. Nanlaki ang mga mata at tila nakalimutang huminga kong tiningnan ang mukha niya. At nakitang unti-unting dumidilat ang mga mata niya. Beth, tawag ko sa kanya sa mahinang tinig. Bago tumayo para siguruhin na siya nga ay nakadilat na. Beth, are you awake? Ang mga mata niya ay lumibot sa paligid bago natuon sa akin. Nasaan ako? Walang pagsidla ng saya sa aking dibdib na makita siyang gising na. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Hindi siya kaagad na sumagot at tila unti-unting bumalik ang nangyari sa kanya. At piniga ang puso ko na makita kung paano mamuo ang luha sa mga mata niya. I'm sorry Beth. Please let me go. Ang nagmamakaawang sabi niya at kahit pa nangihinay, kinuha ang kamay mula sa akin. Pumalatay ang sakit sa mukha ko at akmang magsasalita nang muli siyang magsalita. Ang dad mo, Godric, siya ang nag-utos sa tito ko para layuan kita. I'm sorry kung nasaktan kita at iniwan. Hindi ko naman ginustong iwan ka pero kailangan. Nang magsimulang bumilis ang kabog ng puso niya ayon sa monitor, ay kagad ko siyang pinakalma kahit pa durog na ako. At idagdag pa ang gulat at galit sa nalaman. I promise, I understand, okay? Huminahon ka. Tiningnan niya ako sa mga mata at nakita ko ang halo-halong emosyon na naglalaro roon. Mahal kita pero hindi ko na kaya makita kang nagkakaganyan. Malungkot akong tumango bago ngumiti. Alam ko at huwag kang mag-alala dahil pinapalaya na kita. Run from me, Beth. Lumayo ka na sa akin. Lumayo ka sa mga kasamaan na nagawa ko para sa iyo at hindi na kita hahabulin pa. Yumukod ako at kasabay ng marahang paghalik sa kanya noo ay ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. I love you, Beth. Goodbye. Itutuloy.